Ito naman po mga bossing ko, ang isa sa mga pinakamaganda, pinakamaswerte na dapat meron po tayo. Ito po mga bossing ko, ang ating bigas at bulak mga bossing. Napakaswerte mga bossing ko kapag meron kang ganito sa inyo pong pitaka, sa inyo pong bag, or sa lagayan ng inyong kaperahan. Pero syempre, lagi ko po tinuturo sa inyo, napaka-importante rin kung saan inilalagay ang inyo pong mga importanteng gamit, kagaya nga po ng bag, at saka pitaka, at ganoon din po ang lagayan ng kaperahan. Mainam na laging nasa mataas itong ng lugar mga bossing. Pero syempre, kapag nasa kaha naman kayo, alang namang ilagay nyo yan sa mataas. Pero kapag kayo uuwi na, itago nyo na lang po ito sa mataas. Pero kung ito naman po mga bossing ko, ay hindi na naaalis po dyan, dahil kung yan po ay nasa kaha mga bossing, ay mainam na yung mismong pera ay ilalagay nyo na lang sa mataas. Yan po kasi mga bossing ko ay may kaugnayan sa ating pong kaperahan mga bossing. May kaugnayan po yan upang sa ganun ay magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Minsan po ba napapansin ninyo na parang lagi na lang kayong walang pera? O baka naman ang inyong pitaka ay tinatago nyo pa sa ilalim ng inyong higaan. Or kaya po mga bossing ko, ang inyong pong bag ay lagi nyong binababa sa sahig. Wag na wag nyo po yan ibababa sa sahig mga bossing. Malas po yun. Ang dulot po niyan ay kawalan ng pera. Or kung may dumarating mang pera, labas din ang labas ang pera mga bossing. Kaya mas mainam mga bossing ko na kapag po kayo ay mayroong mga ganito mga pampaswerte, ito po ilalagay po ninyo sa itaas. Pero kung wala kang pampaswerte at ikaw po mga bossing ko ay gumagamit naman ng bag at pitaka, dapat lagi nasa mataas na cabinet. Huwag nyo siya ilalagay sa baba. Kung gusto nyo makaipon ng malaking halagang pera, ilalagay nyo ipunan ninyo ng pera sa mataas at wag po sa ilalim ng inyong cabinet or ilalim ng inyong higaan. Ang dulot po niyan mga bossing ko ay laging ubos ng ubos ang inyong pong pera. Ngayon po mga bossing ko, kayo po naniniwala at nais po itong gawin, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, dahil ito po ay makakatulong upang sa ganon magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte at hindi na kayo lagi namumblema tungkol sa usapin ng pera. Ganito lang po mga bossing ko inyo pong gagawin. Mainam na humarap kayo sa mga gawing silangan bago matapos ang buwan ng Setyembre, ng Agosto. Kasi sa buwan ng Setyembre, berman po yan, dapat masagana ang ating pamumuhay, mas maging magaan ang daloy ng swerte. At kung nais po ninyo mga bossing ko na kayo po ay mas lumebel up ang swerte, subukan nyo po ito. Kumuha po kayo ng mabibintog na butil ng bigas at pagkatapos ganun din po ang ating pong bulak. Ito po mga bossing ko, mag-wish ka lamang ng taimtim na mula sa puso. Tanggalin ang mga kalat sa inyo pong bag mga bossing. Kung magulo po yan, ang dami-dami ng mga resibo, iniipon nyo pa, ang daming kalat, yan po instant po na swerte ang inyo pong ma-attract mga bossing ko, maaring negatibo, panay problema, panay gastos. Kaya mas mainam, linisin nyo muna ang inyo pong pitaka, ang inyo pong bag, at magsiksika ng gantong bagay na ito mga bossing na makakatulong upang sa ganun ay mas maging masagana ang inyo pong pamumuhay. Kung kayo po naniniwala at nais po itong gawin, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito, proven po ito na mas swerte mga bossing. Kaya kung kayo po gagawa ng gantong mga pamamaraan, ay siya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.